Wikamo'y aming diringin, wikamo'y aming susundin, wikamo'y aming tutupin. Ngayon'y panahon marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Wikamo'y aming diringin, wikamo'y aming susundin, wikamo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang Anak ng Tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila ay pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaaapoy at di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung may isang aral, muli ang nais ituro sa atin ng ating ebanghelyo sa pamamagitan ng talinhaga, no? Talinhaga ng mga tupa at kambing. Ito ay ang aral tungkol sa malasakit. Sabihin nyo nga po, malasakit. Nung Sabado, naalala nyo pa? Yung aral na tinuro sa atin nung Sabado, sa mga narito, hello. Ayun, wala na, no? Totoo naman, alam ko naman po na nalilimutan natin. Kaya review tayo, no? Review tayo. Nung Sabado, tinuruan tayo tungkol sa aral ng tunay na pagbabago. Alala niyo pa yung kwento? Sino yung bida sa ating kwento nung Sabado? Sino yung publikano? Si Levi. Naalala nyo na? Wala talaga maalala. No? Si Levi, nagbago. Isang maniningil ng buwis. Tumindig, di ba? Iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Yun yung nangyari nung Sabado. Tuloy natin ang mga aral, no? Tuloy natin, laktawan natin ang linggo kasi iba ang aral kapag linggo. Tuloy natin ngayong araw na ito, tinuturuan tayo tungkol sa malasakit. Malasakit. Ang salitang malasakit ay galing sa dalawang salita na Tagalog. Ang mala at sakit. Dalawang salita. Tagalog. Alam niyo po bang ibig sabihin ng mala? Hello? Ha? Ano ibig sabihin ng mala? Tagalog yan, ha? Eto. Ibig sabihin ng mala, parang. Parang. No? Gaya pag sinabi nating malarosas sa ganda. Ano ibig sabihin? Parang rosas sa ganda. Ha? Naintindihan nyo na? No? Malaanghel na tinig. Ano ibig sabihin? Di ba? Ganon, di ba? Malabato na ugali. No? Ano ibig sabihin? Ha? Uy, ano ibig sabihin? Bakit masama? Ano ba yung bato? Parang bato. Paano ibig sabihin? Matigas. Matigas yung ugali. O kaya magaspang. No? Pwede rin, di ba? Ganon ang ibig sabihin ng mala. Naintindihan nyo na? Mala parang, di ba? Ginagamit natin yun, no? Mala papel sa puti. Di ba? Ganon, no? Mala papel sa kinis. Di ba? Ganon, no? Mala. Ibig sabihin, parang. At yung salitang sakit, ano yung ibig sabihin? Hello? Inglesero na ang taga-Kamba? No? Hindi na marunong sa Tagalog, hindi nyo alam ang Tagalog. Ibig sabihin ng sakit, yung pakiramdam na makirot. Tama ba? Pakiramdam na mahapdi. Tama ba? Kapag nasugatan ka, anong pakiramdam? Masakit. Pag kinurot ka, anong pakiramdam? Yan. Naintindihan nyo na? Inglesero pala talaga dito. Papalitan ko nga, English mas na tayo. No? Hindi marunong pala sa Tagalog to mga to. Pero yan ang malasakit. Ganyan ang salitang malasakit. Yung parang naramdaman mo ang sakit na nararamdaman ng isang tao. Malasakit. Yung kaya ng isang taong walang makain, naramdaman mo yung gutom niya. Kaya pinakain mo bilang iyong malasakit. Tama ba yon? Sinong minsan dito nagutom? Taas nga ang kamay. Yung minsang wala kayong makain, yung gipit, yung walang maulam, walang masaing, no, yung gutom, yung gipit na gipit, di ba? Minsan nakaranas tayo nun eh. Yung
Kaya, pag meron kang nakitang tao na walang makain, di ba? Ramdam mo eh. Parang nasaktan ka doon sa nararamdaman niya, o nasaktan ka din, nakirot ka, o yung nakurot yung puso mo. Kaya anong gagawin mo? Napapadukot ka, di ba? Sige na nga, bumili ka na. No? Huling pera ko na yan, pero yung nakurot ka, di ba? Ganun yung malasakit. Yung isang taong walang mainom, naramdaman mo yung kanyang uhaw, kaya binigyan mo ng tubig bilang malasakit. Kasi minsan kang nauhaw. Yung isang taong walang matuluyan, naramdaman mo yung awa, naramdaman mo yung hirap. No? Diba? Ang hirap yung nasa kalye, walang bahay. No? Yung naramdaman mo, na minsan ka rin naging palaboy, minsan kang walang tumanggap sa iyo, kaya nakurot ka, na-feel mo yung sakit. No? Malasakit. Kaya pinatuloy mo, naawa ka. Alam mo yung pakiramdam na walang damit, na may nakita ka, isang tao, hubad, malamig, o kaya yung nakakahiya, di ba? Kaya naawa ka, naramdaman mo, nakurot ka, kaya binigyan mo ng damit. Yan yung malasakit. Nakaramdam na ba kayo ng ganon? Yung sobrang pakiramdam, naawa at nakurot yung puso mo. Naramdaman mo yung sakit, kaya ka gumawa ng kabutihan. Ilan lamang sa mga nabanggit ko ang binigay ni Jesus na halimbawa sa kanyang mga alagad tungkol sa malasakit. Ang sinumang gumawa ng lahat ng ito, ang sabi ni Jesus, ay pagpapalain ng kanyang Ama. Ang sinumang nagpakain, nagpainom, nagpatuloy, nagdamit, tumulong sa may sakit, ay pagpapalain ng kanyang Ama at makapapasok sa kaharian ng langit. Ngunit, sinabi rin ni Jesus, ang walang malasakit, isusumpa at mapapa sa apoy. Mapapa sa apoy. Ito ang mahirap ituro na aral, ang malasakit. Sapagkat ang malasakit ay hindi ugali na pwedeng sabihin. O, di ba? Ang mga magulang nagtuturo ng mabuting asal, di ba? Sabihin nyo sa mga anak nyo, o anak, dapat matuto kang humingi ng tawad. So, paano humingi ng tawad? Anong sasabihin? Sorry. Kailangan marunong kang magpasalamat. Anong dapat sabihin? Salamat o thank you. Di ba ganon? No? Madali yun eh. Pag nagsasabi ka ng sorry, may ugali siyang mapagpatawad o mapagpaumanhin o marunong humingi ng tawad. No? Kapag marunong mag-thank you, may ugali siyang mapagpasalamat. Pero yung malasakit, hindi siya ugali na pwedeng ituro. Ano ang malasakit? Isa itong karanasan na kusang binabago ang puso para makaramdam at udyukan ang tao na kumilos. Na kumilos. Alam niyo po, nung bata pa kami, hindi ko maunawaan kapag nagagalit yung magulang ko kapag hindi namin pinapatay yung ilaw. Pagtapos mo, di ba, lalabas ka ng kwarto, hindi pinapatay yung ilaw. O kaya hindi pinapatay yung electric fan, di ba? O kaya kapag lumabas kami ng CR, hindi namin pinatay yung gripo. Nagagalit, pinagagalitan kami. Nung bata ko, hindi ko maintindihan. No, parang, ano bang masama doon? Wala namang nangyari. Bakit ba lagi na lang kaming pinagagalitan? Ganun yung pakiramdam ko noon eh. No? Bakit hindi lang napatay yung kuryente, yung ilaw, pinalo na. Hindi lang napatay yung tubig, face the wall na. No? Ganun ang reklamo ko eh. No? Nung tumanda na ako at tumutulong ka ng magbayad ng kuryente at magbayad ng tubig, doon ko naramdaman
Ha? Minsan nga, ayoko pa, huwag niyong buksan yung ilaw. Ha? Sobrang, di ba? Kasi ramdam mo yung hirap ng pera. Hirap kumita, tapos maaaksaya lang. Di ba? Nararamdaman yun, di ba? Ngayon, yung gripo, no? Hanggat may laman pa, huwag bubuksan ng gripo. Hanggat may laman pa ang timba. Di ba? Kasi naramdaman ko Ngayon, naintindihan ko, kaya nagagalit kasi aksayado sa pera. Doon ko naramdaman, yun pala yun. Kaya ngayon, may malasakit na ako. Tuwing may makikita akong ilaw na nakabukas, kahit hindi ako ang nagbabayad, pinapatay ko. Kasi naramdaman ko, ang hirap kumita ng pera. Magbabayad ng kuryente, ang taas-taas. Kapag yung gripo, naiinis ako. Bakit yung gripo sa public CR natin laging nakabukas? Wala kasing mga may malasakit sa atin no? Hindi man lang pinapatay. Bakit? Hindi kasi kayo yung nagbabayad. Pero kung ikaw yung nagbabayad, nararamdaman mong hirap na magbayad, pagmamalasakitan mo, magmamalasakit ka, kahit hindi ikaw yung nagbabayad. Kasi ramdam mo. Ramdam mo. Ganyan ang malasakit. Hindi ugali. Isang karanasan na mag-uudyok sa'yo na gumawa ng kabutihan. Pero may mga tao na kahit naranasan ang isang bagay, hindi nauudyokan gumawa ng kabutihan. 'Di ba? Hindi naman mayaman, pero hindi marunong tumulong. Yung nakaranas ka ng gutom, nung meron ka ng pagkain, wala kang pakiramdam sa mga gutom. Yung minsan kang walang damit, nung dalawa ng damit mo, may nakita kang ibang walang damit, ayaw mong bigyan. Anong tawag natin sa ganon? Bukod sa madamot, manhid. Manhid. Yung manhid, walang pakiramdam. Di ba minsan kang nagutom? Bakit di ka magpakain ngayong meron ka ng pagkain? Di ba minsan kang wala? Bakit di ka magbigay ngayong meron ka na? Manhid ka ba? O wala ka lang talagang malasakit? Mga kapatid, ang malasakit ay isang malalim na pagbibigay na nag-uudyok sa tao, hindi lang tumulong, kundi maramdaman ang kanyang pinagdadaanan. Ngayong panahon ng Kwaresma, buksan natin ang ating mga puso sa ating mga kapwa, hindi lang para makaramdam ng awa, kundi higit sa lahat, makaramdam ng malasakit. Amen? Amen.